Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po mga kauntahan and welcome to a very special episode of People's Court. Belated Labor Day celebration last May 1, 2023 and of course, belated happy birthday to our very own Judge Jing Oyenko Nolasco. Makikibalita tayo mamaya sa kanya kung paano niya sinelebrate ang kanyang birthday. Ako nga po pala ulit ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani, kasama ang birthday girl na si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi Judge, how are you and how was your 51st, o diba? 51st birthday. Talaga. Hi, Attorney Al, at hi din sa inyo, aming mga kahuntahan. And mamaya ko sasagutin yung tanong mo. Magte-thank you muna ako sa inyong lahat para sa inyong mga birthday greetings. I really appreciate those greetings po. Now, among other blessings, I am also thankful for this show and the entire People's Court family. Kasama po kayo aming mga kahuntahan for your love and support. Anyway, yung isi-share ko, mamaya, mas mahaba pa. Yun po, nag-Holy Land Pilgrimage po ako before my 51st birthday. Specifically, I joined a group tour na nagpunta po sa Jordan, then sa Israel, and finally sa Egypt. Matagal ko na siyang pangarap and finally natupad na nga before my 51st birthday. And it was a very spiritual journey na reaffirm nito ang aking pananampalataya sa Diyos at sa pagpapahalaga ng buhay. Kaya I feel reborn, especially nung nagbaptismal renewal sa Jordan River. Wow. Sabi nung Catholic priest kasi it's not a rebaptism. So parang it's more of renewal nga kasi hindi naman daw no need to be baptized again. So Correct, parang because it's you were baptized when you were young pa already, naman. yes. Diba? So yun, kaya okay, but maganda. this time kasi hindi na yung konti tubig lang. Ito talaga the Jordan River. Oo, binuhusan lang naman. Okay. Unlike yung sa iba kasing religion, sa talagang nilulubog ka. Yung parang hindi ba ganun? di ganun. Pero if you wanted to, pwede? Oh, naglublob ako ng konti. Pero yung pinaka-ceremony itself, bubuhusan ka lang sa ulo. Parang ganun. Confirmation. Affirmation. Parang ganun. Baptismal affirmation. Kaya pala iba ang aura mo ngayon, no? Ano na naman. Oo, Sige, angelic. umayos ka. Angelic and holy. May nakikita ng ako halo. O, eh. diba? Asana? Pakiano nung kulay? Gold. Ayan. Sakto, Judge Jing. Kasi nga birthday mo, no? Kung ang middle age ay 50 na ngayon kasi nga ang humahaba ng ating di ba, life expectancy before kasi 40. 40. Yeah, pero ngayon 50 na, no? So, dahil 51st, so parang first birthday ng second half ng buhay mo, itong birthday mo. And what a great opportunity na magkaroon ka ng baptism renewal. And as you said, parang na-reborn ka dahil sa pilgrimage mo sa Holy Land. Now, how about here sa Pinas? Did you also celebrate? Oo, yes, Attorney Al. Like last year, sa Boracay ako nag-birthday. But this time, medyo small group kasi yung last year talagang lahat sinama namin. 50th birthday ko kasi yon. Ngayon, apat na lang kami. Ako, yung 2 boys ko, tapos si Mama. Then, nag-post birthday meal na lang with Nolasco, Oyenko, and Toral, and Nalo family. Yes. So, ganun, parang just a celebration of life. It's my way also to share the blessing of my life with them. True. And we are all grateful, no, for the blessing that is you and your life. Wow, thank you. Ang birthday gift ko sa iyo in 3 weeks pa, Judge, ha? After my trip. Tagal? Yeah, so after my trip na to Malaysia. Oo, basta within May na pa naman. Oh, Okay yes, lang so yun. definitely within May. Oo. For now, I just want to wish you many more years to come, good health, and happiness always. Ayun. Ako, maraming salamat for that, Attorney Al. And I can't wait dun sa... Maganda yung may birthday greetings and your birthday prayers. Pero, syempre maganda. I know. Parehas may tayo. ganun, Ganun din. diba? Parang yun ang love language. Hindi, pero hindi, ano lang yun. Kumbaga, dun nga sa love language, hindi pa yun medyo nasa dulo. Pero kasi since birthday, di ba? O yun. Ang ano ko lang from Malaysia is yun nga, Malaysia, which is truly Asia. Gusto ko, ang request ko sana, kung meron, no, yung tiramisu chocolate
almonds. Yan. Nakalimutan ko Sige. yung pangalan. I'll take Masarap note of kasi. that. Pero Oo. mga kauntahan, kung alam nyo po yung sinasabi ni Judge, let us know no, in the comment section below. Yan, yan. Okay, Para sige. mahanap mo. Oo, hahanap ako ng chocolates na yon. Yun ang ibibigay ko sa'yo pag nakita tayo. If not, iba. Pero ngayon pa lang sinisiguro ko na hindi Malaysian guy. Dapat. Oo, yari ka. Basta abangan mo na lang. Anyway, on with the show. Magbalik tanaw na muna tayo sa nakarang episode natin tungkol sa anti-hazing law with Attorney Sherwin Agbon. Roll BTR. So hazing under Republic Act 11053 refers to any act that will result to the in physical or psychological suffering, harm, or injury to a neophyte, an applicant, a member, as a form of as a part of an initiation right, as a prerequisite for these applicants and neophytes in gaining admission or membership into the fraternity, or sorority, or organization, or even to active members as a requirement for their continuing membership. Thank you to our production team for the highlights video. At syempre, maraming salamat kay Attorney Sherwin Agbon, who was my former student at the CEU School of Law and Jurisprudence, for guesting in our show. It was truly a sensitive topic, lalo na at fratman. Hindi lang basta fratman si Attorney Sherwin, talaga naging head pa siya doon, di ba? Correct. But he handled the questions with objectivity, at saka makikita mo talaga yung passion niya for campaigning Correct. against Yung this, no, advocacy yung advocacy niya against hazing. So yun yung ano niya, kaya nakakatuwa. I'm really proud. So, kaya sa uulitin ha, Attorney Sherwin. So Attorney Al, anong takeaways mo from that episode? Ayun, so thank you, Judge Jing, and thank you ulit, Attorney Sherwin, for your very objective and enlightening discussion of the anti-hazing law. So ang takeaway ko doon ay ang mga iba't ibang uri ng hazing na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 8049 as amended by Republic Act 11053. As expanded, ang term ng hazing ngayon ay kasama na dyan ang physical or psychological suffering, harm, or injury inflicted on a recruit, member, neophyte, or applicant as a prerequisite or condition for admission or for continued membership in an organization. Tandaan po natin na hindi lamang limited sa pamamalo at iba pang physical harm ang hazing. Kasama na din dyan ang pamamahiya or humiliation na nagdudulot ng mental or psychological harm, suffering, or injury. Kaya dahil malawak na ang meaning o definition ng hazing, dapat mag-isip-isip na ang mga fraternities at sororities na ibang mas effective siguro na pamamaraan ng initiation. Huwag yung nakakasakit tayo. Di ba? How about you, Tama. Judge Jake? Nako, thank you, Attorney Al, for your reminders. Ang sa akin naman ay nabanggit ni Attorney Sherwin na minamandato ng batas na maging more active and proactive ang mga schools at ang mga communities sa pag-regulate ng mga initiation rights. Dapat maging aware sila sa mga fraternities at sororities sa kanilang jurisdiction. At dapat i-encourage nila ang mga ito na mag-register at makipag-coordinate kapag may mga initiation rights. True. Lastly, emphasize lang din natin na tinaasan na po ang parusa sa mga mahatulan ng guilty sa hazing, no? At present ang imposable penalty ay reclusion perpetua o pagkakakulong na mula 20 years and 1 day to 40 years at multahan hanggang 3 million pesos. Kaya mga kauntahan, kung kayo po ay officers at members ng fraternities at sororities, baguhin nyo na po ang mga initiation rights nyo. Yun talagang kumbaga legally acceptable, di ba? For your organization's sake and for your you and your members' sake. Kasi meron ka namang way of testing the loyalty Correct. and the dedication and the determination of the neophytes in joining a fraternity, a sorority, or association without hurting them. True. Meron naman yan. So doon na lang po kayo sa mga legal na pamamaraan, di ba? Yes. So thank you, Judge Jing, for those reminders as well. Sure ako na tumatak sa ating mga kauntahan ang mga paalala mo at mga paalala syempre ni Attorney Sherwin. So mga kauntahan, kung hindi nyo po napanood o gusto nyong panoorin ulit ang episode natin on the anti-hazing law with Attorney Sherwin Agbon, available po ang episode na yan sa ating YouTube channel at Facebook page, kasama ang lahat ng past episodes natin. Hanapin nyo lang po ang GNN People's Court sa Facebook and YouTube, then select the episode that you want to watch. Ganun lang po kadali.
Yes, Attorney Al. And mga kauntahan, para po mapanood ang show ng real time, you can watch People's Court on TV tuwing Webes po ng 7 p.m. sa Golden Nation Network or GNN. May replace po ang People's Court sa GNN buong linggo after the initial airing ng latest episode kung na-miss nyo po yun, no? Kaya abangan nyo po ang People's Court sa GNN ng Friday ng 12 noon or lunchtime, Saturday and Sunday ng 7 a.m., 4:05 p.m. at 9 p.m., pati na rin po ng Monday ng lunchtime din ng 12 noon at 7 p.m. Kasama na rin po ang Tuesday ng 4:05 p.m. and then Wednesday po ng 7 a.m. at 11 p.m. Mapapanood nyo rin po ang GNN sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable providers, pati na rin sa UHF Channel 47. Ayan. And mga kauntahan, kung wala pa kayong cable or di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang GNN sa current cable provider nyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of GNN, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pang matuto tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. We are sure na bukod po sa inyo, may mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, or kapamilya kayo na makikinabang sa ating show at sa ating weekly talakayan tungkol sa batas. Kaya, please spread the word po and share our episodes with them po. Especially po sa mga law students, mga kukuha ng bar exams in a few months sa September, pati po sa mga court staff, mga lupon members po ng ating mga barangay, mga kapulisan at iba pang law enforcers, at mga customer and public assistance officers ng iba't ibang opisina at establishments. At muli, maraming salamat po sa mga kauntahan, sa inyo mga kauntahan, sa walang sawang panonood at suporta sa People's Court. Special thanks din sa mga nag-share na ng ating episodes and thanks in advance sa mga mag-share pa lang. Ayon nga sa isang kasabihan, sharing is caring. That's true. Now, speaking of care, mag-special shoutout na tayo, Attorney Al, sa ilan nating mga kahuntahan. Yes, Judge Jing. So first shoutout ay para sa kauntahan natin sa YouTube na si Marisa Anos na nag-comment sa episode 27 on small claims ng thank you po sa magandang paliwanag, Judge. Attorney, God bless. Ayun. And thank you din sa iyo, Ma'am Marisa, for watching the show. Of course, thank you kay Judge Cleng Clemente na guest natin sa episode na yon sa kanyang malinaw na discussion on small claims. Tama. And special shoutout din sa kahuntahan natin sa Facebook na si Beherage Makever Jazz na nag-comment sa episode 68 on the 2023 Barangay at SK elections. Ayon pa kay Ma'am Jazz, ito yung sinabi niya, ito yung bawat may katanungan ako ay andyan sila parati para sagutin. Hindi sila lang deadma sa sa mga taong may katanungan sa problema. Marami pong salamat sa inyo and God bless. Yun po yung message niya. So thank you po, Ma'am Jazz, for that. We really appreciate your message. Our pleasure po, and please continue to watch and support People's Court. Yan, maraming salamat po ulit sa inyo, lalo na po sa inspiring messages nyo para sa amin na lalo po talaga nakakapag-motivate sa amin na mag-level up pa more dito sa People's Court. And of course, keep those comments and messages coming, mga kahuntahan, ha? Let us know po where you are watching us from. Send us your messages and screenshots na kinunan nyo sa panonood ng People's Court. Kasi nakakatuwa po yun pagka nagpo-post kayo na screenshot na talagang proof na pinanood nyo ang People's Court sa GNN, ng premiere airing. So thank you po. And please continue to keep sending those screenshots. And please update us po kung napanood nyo ang premiere airing ng bawat latest episode ng People's Court kada Webes ng 7 p.m. sa GNN. Pipili po kami ng lucky kahuntahan natin na isa-shoutout dito sa show. Judge, bukod sa ating special shout-out for our kauntahans, for sure may babatiin ka in connection with your birthday celebration and recent pilgrimage. Go ahead, Judge. You have the floor. Ayan. Ako, thank you for that, Attorney Al. Now, before sa pilgrimage family, yung mga nakasama ko sa pilgrimage, babatiin ko muna ng happy 40th birthday ang junior partner namin sa Nalo, na parang younger brother ko na si Attorney Mike Dumawal. Happy birthday, Mike, and may God bless you more.
Now, yung sa pilgrimage naman, installment muna ang pagbate kasi Mukhang baka madami. maubos ang oras natin. Kasi 36 kami sa group eh. So, parang maganda naman na yung mga iba ma-highlight ng gano'n. Yung mga, hindi lang yung parang i-enumerate lang sila. Correct. So, for this episode, mag-special shoutout muna ako sa naging pinaka-close sa akin sa group na coincidentally ay lawyers din. So, nagkaalaman kami na lawyers kami on the second day na. Kumbaga, nag-jive muna kami, tapos yung second day na, doon namin nalaman na puro pala kami lawyers. Oh, diba? So, hello and hi to the attorney sisters na sina Attorney J. Bequema and Attorney Ella de la Cruz. Thank you so much for our friendship, time together, and bonding. I miss you both and see you again soon. Parang nagsipunks nga kami na nagkahiwalay kasi biro mo, from the Tagal entire din, trip, correct. pagkakasama kami talaga. And also sa mga hilaw, kung balae, na sina Tita Andy Prado. Bakit hilaw? Kasi nga, biroan lang, binamatch namin kasi si Barry at saka yung daughter nila na nasa med school. Kaya tawagan namin balae. Alam naman na nila, ni na Barry at saka nung daughter. So, Facebook friends na sila? Hindi pa. Kasi parang ano naman namin is, wala kaming gagawin. Kumbaga, yes. kung sila magkita sila on their own and then tapos mag-jive sila, okay naman. O, kumbaga, hindi na namin, kumbaga, talagang yun na, Yes. meant to be. Pero hindi kami yung magiging active Oo, na yung magpo-push imamatch talaga. sila. Hindi, Yeah. parang ganun lang. So, hello sa inyo and hope to see you soon again. And sa couple na saviors ko sa Bethlehem, ito medyo maganda yung story dito. Sina Ate Vanji and Kuya Manny Santos. Kasi natrap ako sa room. Oh my God. Tapos, ayaw gumana nung lock. Tapos dumaan sina Ate Vanji and Kuya Manny. Tapos si Kuya Manny, he kicked the door open. O, di ba? Kaya ako nakalabas. Buti hindi nasira yung Hindi pinto. naman. Parang yung inanuhan niya lang yung door para lang bumukas kasi na-stuck yung lock eh. Pero bakit ka naman nasa loob ng room na mag-isa? And talagang solo kasi nga ako, 'di ba? Ah, Solo room, traveler ako okay. sa room Yeah, sa hotel okay. room. Oo. Hindi ko mabuksan. Kasi hindi ka sumama sa ibang kasama Kasi mo. pagka solo traveler ka sa group, You have a may solo separate room room. ka. Oo, Okay. separate room. Buti na yun. lang. Oo, Oo, kaya masaya. tama-tama naman pagdaan nila. Tapos merong si Kuya Manny kung paano gagawin. Tapos sinipa niya ng slide. Kaya nabuksan. Kaya I'm super thankful to them. So thank you Ate Vanch and Kuya Manny. Salamat ulit ng maraming sa inyo. And hope to see you again. So yun muna Yun for muna. now. Tapos yung sa next time. Kasi may mga ganung mga anecdotes short anecdotes regarding the pilgrimage family. So yun. Ikaw na muna, Attorney Al. Sinong babatiin mo today? Ayan, thank you, Judge. So, una-una, happy birthday muna kay Attorney Mike. And, 40th birthday, Oh, no? 40th. Ayun, so, happy 40th birthday. And hello din sa lahat ng mga binati ni Judge. Thank you very much at tinulungan nyo na maging memorable Yes. ang pilgrimage ni Judge Jing. So, for my greetings naman, gusto ko lang batiin, belated happy birthday, ang aking former student, no, na si Attorney Jose Amores last April 30. At syempre, 2 days before that pala, we would like to greet, or I would like to greet in behalf of Judge Jing and the entire People's Court family, ang ating previous guest dito sa People's Court, si Adamson Law Dean Ada Abad. Ayan, so happy birthday, Dean Ada. Now, we are looking forward to have you again in this show. Yes, I agree with that, Attorney Al. And belated happy birthday, Dean Ada, on behalf of the entire People's Court family. And we hope that mag-guest ka namin ulit, pumayag ka ulit mag-guest dito. And with that, pwede na tayong mag-topic reveal. Attorney Al, ano nga bang pag-uusapan natin today? Yes, thank you very much, Judge Jing. So mga kauntahan, ang topic natin today ay napapanahon. Dahil nung late last year, nung December 2022, ay nagsumite ng report ang United Nations Special Rapporteur na si Mama Fatima Singhate at sinabi niya na ang Pilipinas ay isa sa mga source and destination countries for child trafficking, sexual abuse, forced marriage, and forced labor. Naku, ano ba itong child trafficking? Ano ang mga uri ng child trafficking? At ano ang parusa sa mga guilty ng child trafficking? Sasagutin natin yan mamaya, Attorney Al, sa ating second at third segments, kasama ang ating special guest na isang magaling na taga-usig or prosecutor. At syempre abangan nyo rin sa second segment ang dalawang tanong mula sa inyo na sasagutin namin ni Judge Jing. Kaya, wag po kayong aalis mga kahuntahan dahil magbabalik pa ang People's Court.
Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court and to our Legally Speaking segment. Ako po muli si Attorney Al Jumrani at kasama pa rin natin ang the one and only birthday girl, Judge J. Oyenko Nolasco. Hi, Judge! Hi, Attorney Al, at hello po ulit mga kauntahan. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome po sa second segment natin na pinamagatang Legally Speaking. Now, dito po sa segment natin na ito, sasagutin natin ang dalawang tanong mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos ay magbibigay tayo ng konting overview or patikim tungkol sa ating topic na child trafficking. That's right, Judge. So may napili tayong dalawang tanong mula sa mga kauntahan natin sa YouTube. Should I read the first question for you? Ganon. Talaga napaka-specific mo, no? Yes. Babasahin mo na lang talaga, tapos sasagutin ko. Akala ko naman, treat mo na sa akin for the entire month of May na ikaw ang mauuna sa pagtatanong at sa pagtanong at pagsagot. So ano ba talaga? Ikaw na. Gabi ka naman, Judge. Hindi ka naman mabiro. Sabi ko lang na babasahin ko, pero sige, sasagutin ko. Sagutin mo na rin. Sige. Okay. So ready ka na? Ready na ako. So what's the first question? So ako na magbabasa. Ikaw na magbabasa. Gusto ko ikaw na magbasa at Tapos ako na rin sasagot. Sige. Tapos pahinga ka lang muna dyan. Gigisingin na lang kita pag tapos na ako. Okay. So ito na, ang Sige. first question natin ay galing sa kauntahan natin na may YouTube name na Mark. Pinost na ito as a comment sa episode 27 on small claims. At ito yung tanong niya, Attorney Al. Okay. Good PM, Attorney. Tama po bang sinasabi ng barangay na 45 days pa ang need hintayin bago mag-issue ng CFA or Certification to File Action? Okay. Yun yung simplified version ng tanong niya. So, Attorney Al, anong sagot mo dyan? Thank you, Judge, for reading the question, and thank you, Mark, for your question. Ang katarungang pambarangay po ay mandatory for a number of cases involving residents of the same barangay or the same city or municipality. Kadalasan dito ay mga civil cases katulad ng kaso ni Mark. Na nabanggit ni Oo, na Mark. nabanggit na Mark. Ayan. So, during the conciliation proceedings technically, wala pong fixed period yan. Depende sa schedule na isiset ng Lupon Secretary at depende din sa attendance ng mga parties. Pero note po na bago sa pangkatagapamayapa, sa Lupon Chair muna dapat mag-appear. Note din po na nasa rules naman ng DILG na if the respondent does not appear or if the parties do not reach an amicable settlement, the pangkat shall then issue a certificate to file action. So, in other words, hindi naman kailangan na mag-antay ng 45 Correct, days. yes. So, In fact, meron nga ibang, alam ko na talagang nasusunod yung 3 kasi ang ano dyan, on pagka-file mo, within 3 days lalabas sa summons. Ngayon, dapat another 3 days naman for notice dun sa ano. Ang gagawin ng complainant, dun mismo sa 3rd day, andun na rin siya. Para at least antayin. ma-expedite. So, Oo. hindi po totoo yun. Na 45 days kailangan antayin. May Okay. malamang may reason yan kung bakit. Oo, Okay. yan. Okay, so salamat, Attorney Al, sa pagsagot sa tanong ni Mark. Now it's my turn. Ano bang Yes. second question natin, Attorney Al? Yan, di ba? So, ready. Actually, 3 questions to. Dalawa sa'yo. Ganon? Second and third. Hindi, so, dalawa lang po ngayon. So, Judge, yung second question comes from our kauntahan na may YouTube name na Edeline. Pinost niya ito sa ating episode 54 on slander, intriguing against honor, and unjust vexation with Judge Carlo Emanuel Ong. So, ang tanong niya ay kung pwede raw ba kasuhan pag ininsulto, inaasar, sinisigawan ng isang kapitbahay ang kapitbahay na PWD. Ano yung Judge, PWD? Person with disability. Yun, yan. Judge Jing? So, thank you, Attorney Al, for reading Edeline's question. Ma'am Edeline, yung pang-aasar po ay pwedeng ireklamo sa barangay if magkapit-bahay kasi yun sinabi niya magkapit-bahay. So, necessarily magka-barangay yan, di ba? Ang pwedeng ireklamo sa pang-aasar ay yung unjust vexation, which is Yes. our topic nga with Judge Carlo Ong. Isa pa, depende sa anong sinisigaw, kung ito ay offensive or mapanira dahil nga sa kapansanan, pwede din po itong ireklamo as slander or oral defamation.
Now, also take note mga kahuntahan, na we would like to take this opportunity to remind everyone to respect everyone's rights and dignity, whether abled or disabled, no? Ayon sa Magna Carta for disabled persons are part of the Philippine society. Thus, the state shall give full support to the improvement of the total well-being of disabled persons and their integration into the mainstream of society. Furthermore, nakalagay din po doon that disabled persons have the same rights as other people to take their proper place in society. They should be able to live freely and as independently as possible. This must be the concern of everyone, the family, community, and all government and non-government organizations. So sana po ay napaliwanag Correct. namin ng maayos at nasagot yung tanong ni Ma'am Edeline. Correct. Yan. At para na rin sa for the sake of our televiewers, Yes, no? oo. Especially yan pagdating dyan sa how to deal with With the PWDs. Yes, tama. Actually kasi sila they have to deal with it every day. Yes, oo. Pero tayo na mostly mga abled persons, you only deal with that parang as a choice na lang nila, no? Parang okay, thinking na this is the right thing to do. Pero no, dapat isipin natin na wala tayong pinagkaiba with it. Yes. So yan, so thank you Judge Jing for answering Edeline's question at maraming salamat po uli Mark and Edeline sa inyong mga tanong. Sana nasagot namin ng maayos ang mga tanong ninyo. Now mga kauntahan, kung may mga tanong din po kayo para sa amin, wag pong at tubiling mag-message sa amin through Facebook, Messenger, o di kaya ay i-post ang inyong question sa comment section ng mga posts or videos namin sa Facebook page at YouTube channel. Pwede rin po sa TikTok. Sasagutin po namin yan sa abot na aming makakaya. At baka ma-feature din ang tanong nyo sa isang future episode ng People's Court. Pero as usual, paalala lang po mga kauntahan, ng pagsagot at pag-discuss po namin sa mga tanong ninyo ay for legal information purposes only. Hindi po ito meant to be a legal advice ha, kagaya nga po ng sinasabi sa ating disclaimer na ipinapakita before the start of each segment. At ulitin din po namin mga kauntahan, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga host ng People's Court at ng mga nagtatanong po sa amin. At kung may pending na kaso na o may namumuong kaso kayo, lumapit po kayo sa isang abogado, private lawyer man o public attorney para mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. Yun. And finally, paalala lang din po mga kauntahan na tanging legal information lang po ang pwede namin ibigay at itulong sa inyo. Hindi po legal advice, legal assistance at lalo na po ang financial assistance. Kung ayuda po ang kailangan ninyo, pinakamainam na magpunta po kayo agad sa inyong mga barangay officials for that, no? Yung sa pangangailangan nyo ng ayuda. Or kaya po sa inyong mga mayor at local na officials, pati na rin po sa DSWD, PCSO at iba pa pong charitable institutions na yun po ang pinaka-primerang layunin. Pasensya na po ha, limitado po ang pwedeng maitulong ng People's Court sa inyo. Talaga pong legal information lang. Ayan. Thank you, Judge. And with that, mga kauntahan, pwede na natin pahapiawan ang paksa natin today on child trafficking. Judge Jing, may personal question ako. Gaano kahirap maging ina? Grabe, no? Parang ano yan, linya sa pelikula. Yes, oo. Parang linya ng yung movie ni Vilma at saka ni di ba? Yung Claudine. anak. Oo, yung anak. Oo. Oo. Nainiyakan mo, di ba, nung pinanood mo yun? Oo, talaga Kasi yun. nag-guilty ka kasi kasama mo mama mo nung pinapanood mo yun. Hindi ako pasoy katulad ni Claudine. Nakarelate na kasi di OFW din si mama, di ba? Yes. So, pero gaano ba kahirap ang mag-iisa? Actually, ganito, no? Huwag tayo mag-focus dun sa hirap lang. Parang dun sa positive. It's really fulfilling and blessing na maging isang ina. Masarap na mahirap. Yun na lang yun. Kasi nga, it's a 24/7 Correct. job. Pero hindi, for me, it's not a job. Kasi pag job, parang napipilitan ka. Basta yun, ang ano ko lang talaga, masarap na mahirap. So, dun sa mahirap na part, kasama dyan yung physical, emotional, and mental. Mula sa pagbubuntis hanggang sa pagpapalaki sa mga anak. Ang daming sakripisyo talaga. Correct. And as a mother, the instinct is to really protect my sons, no, as much as possible from the dangers of the world. Pero syempre, bilang isang ina, I can only do so much. Hindi naman natin sila pwedeng protektahan talaga or shield them from the world. Kasi paano naman sila mag-grow? So there are things that they have to deal on their own. Lalo na nga,
ano naman na sila, young adults ng mga anak ko. Yan. Ay, hindi naman kasi sila mga, ano ba yung tawag ng mga anak ng kangaroo? Ano, mga Joey? Joey, di ba? Oo. Kasi di ba, mga Nasa Joey pouch or nasa lang, pouch oo, lang. So you can talagang watch isolated, over. Correct. oo. You can Hindi watch pwedeng over your ganun, kids. Hindi oo. naman pwedeng ganun. And maganda yung sinabi mo, Judge, no, na masarap na mahirap. Though understandable naman talaga yung maternal instinct na ipaglaban at protektahan ang mga anak from the dangers of the world. Pero parang yung mga mama dogs and mama cats lang, no, na mga nangangagat kapag pinapakialaman mo ang mga babies nila. True. Ayun, so related to our topic is na child trafficking. Was child trafficking ever a danger or a risk to your children? Well, thankfully, hindi naman, no? And if may mga taong may masamang balak sa mga anak ko, well, they will have to get through me first. Yes, parang Taken lang. Parang yung sa Taken, di ba? Yung parang sabi ni linya, Liam Neeson, I will find you. I have a special set of skills. Yeah. I will find you and I will bleep you. Oo, Oh, yan, di ba yan. yung sabihin? Huwag niyong kakantiin mga anak ko. Parang Yes, ganyan. correct. So, besides, kapag sinabi kasing child trafficking, ito ay isang uri ng modern day slavery, no? With the children as trafficked, or sila yung victims ito kasi tinatraffic sila for purposes such as, kasama na rito domestic labor, kasama rin yung armed groups, tapos ito pa, criminal activities, and then kasama rin ang adoption. Correct. Now, ayon sa definition ng World Vision, which is an international non-government organization on children and children's protection, yun yung sinabi Yun, correct. ng World Vision. Yeah, that's right, Judge. Kaya nga nung tinanong kita nun, at least wala kasi dun sa markers ng trafficking yung sitwasyon niya, no. Pero marami, no. I mean, we will in fact magugulat ka katulad nga nung report ng special rapporteur from the United Nations, mataas pala ang cases. Yes. But anyway, Oo, we will- vulnerable ang mga bata Oo, kasi. at dito sa Philippines because of the circumstances that most of these parents face. Ayun. Sa ilalim ng batas natin, ang child trafficking ay isang uri ng trafficking in persons kung saan ang biktima ay mga bata. Ayon sa Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364, otherwise known as the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, trafficking in persons is, okay, ito yung mga iba't ibang uri or pamamaraan ng trafficking in persons. Una, yung recruitment, obtaining o pagkuha, hiring, pagbigay, pag-offer, yung pag-transport or transfer, maintaining, harboring, at pagtanggap ng mga tao with or without the victim's consent or knowledge within, sa loob, or across national borders from Philippines to abroad, no? By means of threat or pananakot, use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception o panloloko, abuse of power or position, taking advantage of the vulnerability of the person, or the giving or receiving of payments or kabayaran, no, for or benefits to achieve the consent of a person, having control over another person for the purpose of, ito yung purpose ng trafficking, exploitation, which includes the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude, or the removal or sale of organs. Ayun. Yan. Ayon din sa batas na yan, ito pa po yung continuation niya, no? The recruitment, transportation or paglilipat, harboring, pagtatago, adoption or pag-aampon, or receipt or pagtanggap ng isang bata for the purpose of exploitation, or when the adoption is induced by any form of consideration, no, for exploitative purposes, shall also be considered as trafficking in persons, even if it does not involve any of the means set forth in the preceding paragraph. Now, kung ano pong ibig sabihin or sino ba ang papasok dun sa definition ng child, nakalagay po sa batas na ang isa pong bata or child ay isang tao na below 18 years of age, or kung over 18 naman po siya, ay wala po siyang kakayahan, no, to fully take care or protect himself or herself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination because of physical or mental disability or condition. Correct. Kanina ay sinabi natin na ayon nga sa report ng UN Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children na si Mama Fatima Singhate, mataas ang kaso ng child trafficking dito sa bansa.
Pero gaano ba kaseryoso? Ano ang mga uri ng child trafficking dito sa Pilipinas? May mga nahuli at nakulong na ba? Mainam siguro, Judge, na alamin natin ang kasagutan sa mga tanong na yan from our special guest. I agree with that, Attorney Al. For sure, mahaba-habang diskusyon natin dahil mahalaga ang issue na ito. Kaya, paki-introduce ng special guest natin for today, Attorney Al. Yes, Judge, it's my pleasure to introduce our special guest. Mga kauntahan, our special guest has been a member of the National Prosecution Service since 2016. He graduated with second honors from the Ateneo Law School in 2012 and was admitted to the bar in 2013. Prior to joining the DOJ, he was an associate in the Angara, Abelio, Concepcion, Regala, and Cruz Law Offices, or the ACRA Law. In 2021, he was given the prestigious Special Achievement Award by the International Association of Oh, Prosecutors. di ba? Ang galing. Napaka-impressive ng credentials ng ating special guest. Pero dadagdag ko pa, Attorney Al, na he is also a professor of criminal law and criminal procedure at the Far Eastern University Institute of Law and the University of Makati School of Law. Di ba? So, magka-co-faculty kayo sa Correct. FEU. Yes. Kaya mga kauntahan, let's all welcome to the People's Court stage, Prosecutor David Michael C. Go. Hello, Morning. Prosec Dave. Hello, hello, hello. Thank you. Thank you so much, Prosecutor Dave, for accepting our invitation to guest in the show. Yes. For sure, marami kayong matututunan, no? Especially on this topic. Yes. Thank you for having me. Yeah. Welcome to People's Court, Prosec Dave, at maraming salamat gaya ng sinabi ni Attorney Al on behalf of People's Court. Na bago tayo magpatuloy, and then nabanggit ko naman sa ito kanina, na meron kaming personal question para sa iyo, no? Yes. Pero before that, belated second wedding anniversary muna to you and Ayan. your Thank you. beautiful wife, Attorney Marge, last April, tama ba? Yes, yes. Ayan. Thank you. So ito na yung personal question. How did you celebrate your wedding anniversary? Oh, madali lang sabi ko sa'yo. Well, we went on a trip. Yung recent anniversary, pumunta kami Europe. Aha, wow. Delayed honeymoon namin kasi hindi kami nakapag-honeymoon because of the pandemic. I So, see. yun lang. Trip lang for like 2 weeks. Aha. Nice. Ah, that's good. But Wow. Europe is Europe, di ba? Oo. So ano ba, na-fortify lalo ang inyong relationship Of because course. of that? Every day naman ang Ayan, How nakakatawa. sweet. Shout out sa wife ko. Ayan, o, So, diba? Attorney Marge. Yes. Ayan. Marge So, is Marjorie din ba Yes. siya? Parehas Ayun, pala kayo. Marjorie. Oh, Oo. for sure. Kaya beautiful wife. Mga Marjorie kasi mga, mga pearls yan eh. Good. Ang ibig sabihin ng In- Marjorie. Pearl. But Marjorie, anong etymology niyan? Basta ang ano niya kasi, kaano niya si Margaret. Ah, So sila yung okay. magkakaano. So yung kung paano sila nagmula, saan sila nagmula, hindi ko alam. Basta ang ibig daw sabihin niyan is Pearl. Pearl, ayan. Margaret, Marjorie, yan yung mga same. So, yan. So, congratulations. Yes, Second congratulations. anniversary. Thank you. And more blessed years to come. Thank you, Yan, Josh. Thank yan. you. Yan ang natin. O, diba? How sweet. Sana all. Oo. So, may you always stay in love forever and ever, Prosec Dave and Attorney Marge. Mga kauntahan, umpisa pa lang po yan. Mamaya sa Amicus Curiae segment, pag-usapan natin ng masinsinan ang topic natin today. Kaya dyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show.
Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa kasama pa rin natin ang natatanging si Judge G. Oyenko Nolasco, who recently turned 51. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Ad. Talaga naka-emphasize yung Yes, age. oo. Okay lang. And to our kauntahan. Every year yan. Oo, parang talaga yan. Correct. Tapos we will grow old with you. Oo, ikaw din. Oo, yeah. Wala. Kaya tasabot pa tayo ng ilang Yes, years. so diba? 104. Yeah. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are honored to have Prosecutor Dave Go para mag-discuss on child trafficking. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. Of course, Attorney Al. And as usual, you have the honor of shooting the first question. As always. Yes. As they say, ito yung pangsindak no? Yung Yeah. first question. So, Nasisinda ka prosecutor... ba sa kanya? Ay, hindi. Ako Medyo bumaba ako lang. kasindak-sindak. Mga estudyante ko lang. Oo. Okay, go. Ayan. So, Prosecutor Dave, kanina inisa-isa namin yung mga acts of trafficking of persons sa ilalim ito ng Section 4 ng Republic Act number 9208 as amended by Republic Act 10364. Alin sa mga iyon, kasi ang dami, no? Alin sa mga iyon ang applicable sa mga bata for the purpose of defining child trafficking? Okay, so for yung Section 4 sa Republic Act 10364, if titignan mo siya, nakalagay doon, marami doon, any person ang pwedeng maging victim. So if ganun yung pagkakasulat, then pwede siyang i-apply sa bata. So if iisa-isayin natin, if we're gonna summarize, yung sa una pa lang, letter A, yung magre-recruit, mag-harbor, mag-obtain ka ng tao for under the pretext na magtatrabaho siya, pero isa-sexually exploit pa siya, nakalagay doon any person, so syempre pwede na siya i-apply sa bata. Tapos yung letter D, yung sex tourism provision, kung saan mag-organize ka ng tours, ng sexual travel packages, tapos for the purposes of exploiting children or ng people or mag-offer ka ng tao for exploitation, then again, pwedeng maging victim ang bata doon. Then merong mga specific provisions na talagang nag-a-apply sa bata. Like yung magfa-facilitate ka ng adoption or mag-a-adopt ka ng bata for the purposes of exploiting that child, either for labor or sex trafficking. And then meron din yung mga batang i-recruit mo or i-adopt mo for the purposes of armed conflict na gagamitin mo sa war or kung ano mang armed conflict. And then yung letter K, meron yung magre-recruit ka ng bata for the purposes of selling them or ikaw mismo, panganganak mo yung anak mo para ibenta or i-trade yung anak mo for something else or gagamitin mo yung anak or yung bata for sexual exploitation, for forced labor, for illegal drugs, and for any other illegal activity. So kung titignan mo yung Section 4, hindi siya limited to adults or ang provisions doon, maliban doon sa ibang nabanggit yung bata, pwede rin siyang i-apply sa bata. So, lahat yun talagang pwedeng makover ang mga batang victim. Ayun. Meron akong follow-up. Sige lang. Kasi uso to sa probinsya. Yes. Yung ibibigay yung anak or ipapahiram para maging katulong. Pambayad ng utang ng magulang. Ayun. Yes. Is that also, Oh, yes, definitely. Yun yung debt servitude or kasi gagamitin mo yung services noon para pambayad dun sa utang. So if you offer mo yung anak mo para magtrabaho yung anak mo para bayaran ng utang, definitely that's an act of trafficking. And yun again, uso siya, hindi mo namamalayan. Hindi namamalayan, nare-realize na akala mo okay lang yan, para sa atin naman babayaran ng utang pero hindi nila alam may effect na yun sa bata. At the same time, natatali na yung bata sa trafficking and modern slavery na dapat iwasan. Yun. At saka, maganda yung example na ginamit mo, Attorney Al. Kasi nga, dito, parang sa domestic setting yon. Kasi parang meron tayong akala natin, may misconception na pagka-trafficking, kailangan Sa dinadala labas. sa abroad or nilalabas. Pero hindi, pwede siyang mangyari dito, Yes, di ba? definitely. Like yung mga nakikita natin sa daan, yung mga namamalimos, maaring ito, mga kinuha sa ibang lugar, tapos dinala sa Manila para mamalimos. Opo, for Tapos sure. naka-house sa isang Yes. say, bahay, Yes. no? Tapos, yun, meron silang parang caretaker. No? Tapos, the following day, handler, the following day, ganun na naman. Okay. Yun, di ba? Maraming ganun. Oo, Okay. yun. Basta ang Trafficking pa rin. nabanggit mo, sexual exploitation, forced labor,
ano pa yun? So ibig sabihin hindi Prostitution. prostitution. So pwede rin criminal activities Yes, like yung yes. may pagnanakaw sa You use mga the child sasakyan. for illegal activities and Okay. use sa drugs nga for trafficking mules. and producing drugs. Nakalista rin I siya. as see. an act of Okay. trafficking. Diba? All right. Now, ayon sa general definition ng trafficking, nagkakaroon ng trafficking kapag ang intensyon ay prostitution, forced labor, pornography, at sexual exploitation. Now, dapat ba na involuntary sa part ng victim yon or paano kung pumayag naman yung victim? Kasi iba na entice Correct, di ba? yeah. So, na parang na malaki yung pagsasabihan bayad. na, meron kang commission dito. Oo, yung ganyan. Yeah. May trafficking pa rin ba pagka ganun? Yes, Pagka- definitely. As nabanggit ni Attorney Al kanina, yung definition ng trafficking, with or without the consent or even without the knowledge of the victim, pwedeng magkaroon ng trafficking. So, ang importante lang, nandun yung means na nabanggit. So, ano bang means yan? Pwedeng through force or through coercion, pero nabanggit din doon na even through some form of benefit or compensation to get the consent. So, ibig sabihin, kahit pumayag yung bata or yung biktima, magpabayad, tapos mabugaw siya or ma-offer siya, there's still trafficking even if pumayag siya. Yes. And unfortunately, maraming cases na Na ganun. Yun ng nga mga eh. bata, mga bata even na they engage in prostitution by themselves, tapos may makikilala sila, na i-offer sila. So, kahit may consent sila because na take advantage yung vulnerability, yung yung pag-iisip nila, and at the same time nabayaran sila, so napapayag sila, ang batas natin kino-consider pa rin yung trafficking. So hindi defense, definitely yung sasabihin na consent. pumayag consent. naman eh. Opo. Yes, Dahil oo. kahit pumayag yan, trafficking pa rin yan. Plus siguro, no, like ikaw, nakapag-decide ka na rin ng mga cases involving children, it's not natural for a child to voluntarily agree to sex. No? Especially at a very young age. Yes, yes. So kaya hindi mo mabibigyan ng parang presumption of regularity yan na parang, okay, i-check mo yung voluntariness even if it is supposed to be voluntary, but the fact that something was wrong here, bakit pumayag? Okay, speaking of that pala, may follow-up ako dyan. Ibig sabihin din ba, since consent is irrelevant and immaterial, so hindi rin matatanggap o hindi rin tinatanggap ang affidavit of desistance ng bata? Ako halimbawa, Oh, nag-file for ng sure. case. Lalo na very heinous yung treatment sa trafficking. Yes. Hindi siya makakatulong for dismissal, so hindi siya tinatanggap. And in fact, may trend na rin ngayon na hindi na rine-require ang testimony ng bata. So lalo nang gini-utilize yung ibang provisions sa rules on the examination of child witnesses. So like yung may VD, mayroon ng video in-depth interview. Ginagamit na yun ngayon para hindi na i-present yung bata, para hindi na sila ma-retraumatize. Correct. So for sure, dahil hindi na required yung testimony ng bata, hindi na kakailanganin yung affidavit of desistance. And lalong hindi yun makakatulong kung gusto ng akusado na ipa-dismiss ang kaso. Very good. Okay. So, paano nagiging child trafficking ang mga acts or activities na on their face, no, when you assess them, they look legitimate naman, tulad ng adoption, foster care, training, immersions, at vacations, tulad sa mo yung travel packages. Nako, nagiging trafficking siya dahil dun sa pangatlong element, yung purpose. Sa trafficking kasi may tatlong element, yung act, yung means, and yung purpose. Yung purpose, so even if legitimate, yung adoption, yung labor, and yung travel packages, pag yung purpose niya is to exploit children or victims, to exploit them for prostitution, for forced labor, for debt servitude, then dun siya nagiging trafficking. So even if merong legitimate activity na inaalaw ng law, pag ginamit mo siya for illegal purposes, then just like any other kind of activity, magiging crime na siya. Now, sino-sino naman ang mga tao at entities sa posibleng managot for child trafficking, no, other than the parents and the families? Prosec? Okay, for yung kaninang nabanggit natin na Section 4, titingnan natin yung definition ng mga acts that will be considered as trafficking. Any person, so natural or juridical. So obviously, if we're gonna take away muna yung parents, then yung taong nag-recruit, yung taong nag-harbor, yung mga nakwento kanina na nag-house sa kanila, yung mga sindikato na nakikita natin sa news, yung mga mismong nag-traffic sa tao. But at the same time, yung dahil maraming kinds of trafficking, mayroon yung mga recruitment agencies, right? Hindi natin nare-realize yung mga travel agencies na ginagamit yung business nila. And at the same time, merong mga other provisions din doon na sa Republic Act 10364, which amended 9208, na diniscuss yung other
possible offenders of other kinds of crimes like yung promoting and facilitating trafficking, pwede maging liable dun yung mga nagtumulong makalabas yung tao sa bansa, yung nag-fake ng papers, yung nag-promote ng trabaho pero wala pala talagang trabaho, or yung mga attempted traffickers na minsan di natin na-realize, yung nag-execute ng affidavit of consent sa adoption. Pwede maging liable yon kung yung adoption na yon para i-traffic yung bata or yung sino mang i-adopt. The same time, yung nakita natin sa airport, yung magta-travel ng bata na walang consent ng DSWD or ng parents, yun, pwede maging liable yung taong yun. And also, yung use of trafficking, o use of traffic persons, yung taong nag-avail ng services, or yung nakinabang dun sa debt servitude na sinasabi natin, pwede lahat sila maging liable. So, yung batas natin, hindi lang siya limited dun sa parents or sa naging negligent na guardian, hindi rin siya lang limited dun sa mismong nag-recruit, sa mismong nag-traffic, pero Hindi lang din limited sa mga nag-assist, Yes, pati definitely. yung end user. Oo, Of yung course. gumamit. Yung Oo, gumamit. talagang... Tsaka yung mga nag-support, yung sa side, on the side, yung mga nag-advertise lang. So, pati yun, lahat. Pati yung mga companies, tinatanggalan ng licenses. You will see in the law, tatanggalan sila ng licenses sa SEC. So, maraming pwedeng maging liable. Okay. Now, let's talk about parents and families naman, Prosec. Ayon kasi sa Constitution at sa Family Code at iba pang mga batas, ang mga magulang ang may natural and primary right, duty, and authority pagdating sa kanilang mga anak. Paano kung ang magulang ay nakipagkasundo at pumayag na masubject to child labor at child exploitation ang kanilang anak? Ano ang pananagutan ng mga magulang? Well, unfortunately, yan ang prevalent sa atin ngayon, yung mga parents. So, if titingnan natin yung batas, actually, if you're a parent or a guardian who consents or allows your child to be trafficked, qualifying circumstance siya. Ibig sabihin, mas mataas yung penalty. Tsaka lalo na kung bata yung victim, mas mataas, mas grabe yung crime na pinapataw and yung penalty na pinapataw. So, dahil sa ganun pa lang, yung batas talagang ini-emphasize na pag naging ganyang klaseng parent ka, hindi lang simpleng penalty or punishment ang makuha mo. So, qualifying circumstance siya. So, life imprisonment actually for the parent. At the same time, yung custody ng bata, kukunin from you. Nang kunin ng DSWD or NGO or any other shelter since ikaw mismo yung nag-facilitate nung trafficking ng At bata. dapat lang kasi Yes. inimical yun sa Of course. future, welfare future ng bata, no? Tama. Na binugaw ka ng Oo, magulang nasa mo. sariling magulang mo. Correct. May napanood nga ako movie about that na ito lang yung sa plane ride na ano. Nakalimutan ko yung title. Basta yung scenario was that Foreign film? Oo, foreign film. Yung tatay mismo nagbubugaw dun sa anak niya. So parang dun pa sa bahay nila ginagawa ha. So the child was 13 years old. Mexican eh. So yun. Tapos yung supposed na customer, ano pala siya, FBI. So parang it was a sting operation para mahuli yung Okay. tatay. Yeah. And the child ended up actually blaming him pa nga, the FBI agent, kasi napatay yung tatay niya. So parang nawalan siya ng guardian. So Maraming ganyan sa atin, unfortunately, yes. ganun yun. Na correct. masakit na Pero, parang nakakaano tsaka na ang sarili mo. nakakaano pa dyan, kasi may napapanood din ako ng mga actual mga halimbawa sting operation, may narinig all that. Tapos yung bata, alam mo yung parang nag-groom siya. Yes. Yung nag-groom siya na normal na yung ginagawa niya. oo. Uso rin yan sa Oo. atin. Oo. Sa kakaulit-ulit. Correct, kakaulit-ulit. Parang akala. Tapos yun na, kasi akala nila tama. Dahil Oo. magulang nila Yes, nag-introduce sa yes, kanila. correct, Dun eh. yeah. Yun yung problema. Now, Prosec, how serious ba talaga itong child trafficking dito sa Pilipinas? Do we have data of child trafficking cases and the modes or types of trafficking? Kumbaga yung pinaka-popular types. Alright, so Anong sitwasyon natin? actually very serious ang trafficking situation sa Philippines. Yung Philippines is actually ranked tier 1 as a country by the US Department of State, meaning we have the minimum standards and fully compliant tayo to stop trafficking. Yun yung highest level. So we've had that for a while. So Correct. ibig sabihin kung tier 1 tayo, marami talagang instances
Kaya maraming operations, maraming activities to stop it. So kasi talagang very prevalent and very serious issue sa atin. There are a lot of groups that make studies on the situation in the Philippines, but they've estimated na around 60,000 to 100,000 Filipino children are affected by labor trafficking and sex trafficking. Wow. And so talagang very serious yung issues natin. And there are also reports submitted to the US Department of State na around 1,802 last year yung na-rescue nilang bata. Wow. So talagang marami ang affected. And yung International Justice Mission also, which is an NGO, they also noted na around 1,100 nang tulungan nila since they started working here 2011. So far as yung modes, so there are 3 prevalent modes, yung labor trafficking, sex trafficking, and yung pinakauso ngayon, yung online sexual exploitation Oh, yan. of Ano yun? children. So yun yung ginagamit natin, computers, yung webcam, any kind of internet platform or messaging platform to traffic children or any other victim. So now, yun yung uso ngayon sa bansa natin kasi napaka-convenient, napaka-daling gawin, kailangan mo lang ng computer, kailangan mo lang ng internet connection, webcam, okay ka na. So yun yung Oo. So may follow-up question Yes, ako Judge. dyan. Kasi very brief lang, nabanggit mo kasi itong online sexual Opo. exploitation. Paano ang nangyayari dyan? Generally, Alright, anong modus nila? okay. Para lang din alam ng ating mga kahuntahan. At lalo yung mga kasi- magulang. Oo, ng mga magulang. Paano ba to? Simple lang yan. May magcha-chat lang sa Facebook, magme-message sa foreigner, magme-message sa kung kanino man. Tapos mag-offer na kagad. Sasabihin gusto mo ng picture as low as 500 pesos. Gusto mo ng picture ng bata. Ganyan. Send lang nila. Ganun lang. Yung mga magulang, minsan, tatawagin nila, gusto mong bata, tapos sige, tatawagin nila yung anak nila, o, ka, hubad ka para kay mama. Tapos di alam ng bata, pipicturean lang nila, send na nila yung picture. Tapos minsan, videohan lang nila, sige, hubad ka, upo ka, ganyan. Send na nila. So, to make it simple, obviously, marami pang nuances or marami pang Yes. activities. Pero yung pinaka-simple lang, they send a message to someone on Facebook, they offer, as simple as Yeah. that. They create chat groups, Telegram, Viber, my. and then Talaga? yun na, they send different content. Grabe, Grabe, so scary. Actually, nakwento sa akin ng isang witness before from the Homeland Security na the reason daw why Yahoo Messenger was shut down kasi Because of that. majority na daw nang nangyayari. Nung latter parts niya, Correct. gamit na siya for human trafficking. So, yun, online sexual exploitation, just any kind of platform sa internet, padadala nila any kind of sexual content din, yun na. So yun, magandang ano to sa ating mga kahuntahan na kahit online, pwedeng pumasok ng trafficking, no? Yes. Yes, correct. Hindi, baka kasi akala nila yung physical na talagang physical lang. kailangan na i-transport mo yung tao from one place to another. But no, kahit online po pwede siya. Yes, and actually, dahil nga sa sobrang prevalent na nung online trafficking, nag-pass na sila recently ng bagong batas, yung Republic Act number 11930, yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children or Anti-Child Abuse or Exploitative Materials Act. Okay. Just to Wow. directly address that. So talagang yun, similar siya to trafficking, pero yun, fixed siya na talagang pinapunish mo yung Child paggagawa ka pornography. ng child exploitative materials or offering children for that. So, Ayun. So meron ka ng next topic with Yeah. us, Rosek, sa pagbabalik mo. Kasi ito, maganda Correct. rin ito. Kasi another, di ba, innovation. Correct. Now, Okay. ikaw Now na. let's go to the cases na. Okay. So meron ba tayong data on conviction rate Yes. dito sa Philippines at ano mga profile ng mga to? Are they locals or are they foreigners? Alright, first for the conviction rate. So again, dahil big deal siya sa atin, dahil tier 1 tayo, we need to make reports, right? So since as of 2022, based on the data provided by the US Department of State, we reported for 2022 around 56 convictions, 46 for sex trafficking. And then the previous reporting period, the Philippines reported around 73. So medyo Taas din. good number. Yung IJM again, the one I mentioned a while ago, the NGO that's really on the forefront of curbing human trafficking, International Justice Mission, na-report naman nila from 2011 to 2022 around 171 convictions. So for some, baka isipin nila, parang konti lang in those years. But yung important doon kasi, yung
maraming na-rescue Oh, ng mga yes, bata. correct. Because even if let's say one conviction lang, di natin alam baka 20 Ilan yung ang victims naging niya. victim. Di ba? Yes, Correct. yes, tama. So again, nabanggit ko kanina, around 1,802 ang na-rescue na victims as of 2022. And then again, 1,100 based on the IJM's number since 2011. So yun yung significant din na i-consider. As for the profiles, if I can like summarize it lang, it can be any person. Okay. Yes. Normal. Di ba imagination Hindi mo natin pagka- yung mga sindikato na may Oo, baril. hindi Gawin mo yan. ganon. Hindi ganon. Normal person. Magugulat ka pa, no? magugulat ka Correct. na Di mo inaasahan. How could... pagpasok sa room, maraming sex toys, maraming webcam. Oo. So any normal person. So sa Philippines, maraming parents, maraming mga kaibigan lang. Mas marami nga siya actually dun sa mga na-imagine natin na sindikato. And at the same time, marami ring foreigners. So mix siya. Mix ng parents, ng normal person, and yung foreigners na nag-a-avail. So, Okay. but then if may commonality sa kanila, they're like normal people lang. Oh, Yeah. okay. So medyo Siguro, kulang yeah, na we tayo can sa ask oras. na lang the last question. Last two questions. Okay. Kasi importante yung next one, yung Okay, tungkol sige. sa penalties. Okay, sige. And then afterwards, yung Okay, I'll last ask question. the last Yan. question. So dun muna tayo, Prosec, dun sa penalties. Ano nga ba ang parusa dito? Para lang din matakot yung mga ano natin. Ano bang kaparusahan sa child trafficking? Yes, for yung trafficking na nabanggit natin kanina, 20 years kagad ang parusa niyan. And then yung attempted, 15 years lang Okay. yan. Yung facilitation, 15 years lang yan. Pero yung pag-qualified siya, meaning kung bata ang involved, or parent, or kung ano man, life imprisonment ang Ayan. penalty. So very Oo. stiff ang penalties Correct, natin. correct, Tapos correct. kahit yung use, yung nag-avail ka lang ng Yes, services, yes. 6 to 12 years kagad ang penalty. Oo. So hindi siya mababa. Oo, baka kala ng iba multa lang, hindi po. As in Walang- prison, pagkakakulong po itong pinag-uusapan natin. Habang So, buhay talaga. Oh, may habang buhay kasi bata ang involved Involved. dito. So kaya life imprisonment siya. Correct. Yan, Okay, okay. so our last question na lang siguro, Fiscal. Moving forward, ano ang mga immediate, short-term at long-term solutions ng gobyerno para masugpo ang child trafficking? So the government, for those who don't know, we have the Interagency Council Against Trafficking, the Yes. IACAT. So they're the ones who are in charge with creating protective, preventive, and rehabilitative policy. So yung short term natin actually, yun yung mga pag-aaresto natin, yung pag-entrapment, kasi short term lang yun eh. Yes. Pipigilan mo lang at that particular time. Yung Yes. long term natin, may programs ang gobyerno to educate people about the dangers of trafficking, at the same time to rehabilitate yung community para hindi nila maisip yung ganung kind of work. So yun Yes. yung Yeah. long-term program ng government. Marami tayong policies, maraming nakikipag-partner sa local government para maintindihan yung parang grassroots level. Tama. Correct. Huwag na to i-consider. Yun yung Yes, long-term. correct. Para Siyempre yung maging aware. yes, that's right, Judge. And yung ano niya, parang complementary actions niya is yung mga raid, yung mga entrapment, Yes. yung mga pag-aaresto Correct, correct. na At nangyayari saka right monitoring there. Yes. ng mga tourist spots. Yes, of course. Mga urban areas, ganyan, yung mga apartments na nire-rent lang ng 1 month, 2 Oo. months. Okay. Okay. Yes, definitely. Kaya, oo. Pero at least nakakatulong tayo Yes. dito sa to make the people aware, Aware. no? So kahit Correct. paano na malaman po natin na ito ang Yeah. trafficking, hindi lang sa mga bata pati sa Sa mga matatanda. matatanda Yan, din. No? tama. Correct. Ako, another fruitful and informative discussion. Maraming salamat, Thank Prosec you. Dave, Thank no, you for for sharing your knowledge and expertise tungkol sa child trafficking and how it's prosecuted. Yes. Salamat din po. Thank you. Oo, maraming salamat, Prosec Dave, dahil napaka-informative no, at simpleng discussion mo na siguradong maraming kinapulutan ng aral ang ating mga kahuntahan. Na bago tayo magpaalam, may huling paalala or pahabol ka ba sa ating mga kahuntahan tungkol sa topic natin on child trafficking? Okay. Para sa mga parents natin, para sa mga magulang, para sa mga guardian, dahil child trafficking yung topic natin, minsan di natin namamalayan kung sino na yung mga nakikilala or nakakausap ng mga anak natin or yan. ng mga wards natin. Dahil very prevalent na yung trafficking online, offline, di mo namamalayan na nangyayari na pala yun. And di mo nare-realize na yung nagagawa mo is trafficking na pala. So, for those, yung parang last words ko lang is, sana
consider natin na yung actions natin minsan may effect na sa mga bata. At the same time, hindi natin na-realize modern slaves na pala sila. So maraming ways na na-exploit na sila na akala natin simple lang or wala lang kasi simpleng pera lang naman pero hindi natin alam na exploit na sila. So ingat lang tayo lagi sa mga activities na nai-involve yung mga anak or yung mga wards natin. Ayan. Ayun, Pilcom. wow. Thank you so much, Prosec Dave. Kasi tagus talaga yung sinabi na. Wala akong anak ka, pero feeling ko talaga, ayun, I am responsible for my child. Diba? Dapat, Ganun talaga. ganun talaga. So, Prosec Dave, sana hindi ito ang first and last na pagbisita mo sa amin. Yes. Sana we can invite you again on a different topic. At Yun, may yung sinabi nabanggit ka kanina, na yung sa topic. Lolo. Meron na Yes. topic agad si Oo. Prosec Dave for Correct. the next guesting. Ayan. So again, thank you very much. Thank you very much. Yes, thanks again, Prosec Dave, and till next time. Thank That's all for now, mga kahuntahan. Maraming salamat po ulit sa inyong pagtangkilik sa People's Court. It's me again, Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. And hanggang dito na lang muna tayo, mga kahuntahan. So till next time, dito sa ating show na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.